Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Lumipas ang araw at ngayon na ang buwan na magaganap. Mabilis lang na lumipas ang araw dahil sa paghanda namin. Naging busy din ako nitong mga nakarang araw para sa anniversary, pero tinutulungan ako ni Jason kaya di ako nahihirapan. At isa pa, nasabi ko na rin sa kambal na hindi ko muna sila ipapakilala sa publiko. Na ikinaintindi naman nila kaya wala na akong problema sa kanila. Katatapos ko lang mag-ayos at nakatingin ako ngayon sa malaking salamin sa kwarto namin at napangiti ako. Nakasuot ako ng red gown na tube at ang mask ko naman ay color black. Nakaban ang buhok ko para mas lumitaw ang suot ko at light ng makeup ko. Ako lang ang nag-ayos sa sarili ko dahil kaya ko naman. Wow, my wife! You look so gorgeous! Napangiti naman ako nang dumating si Jason mula sa labas. Ako na lang kasi ang iniintay. Hindi kasama ngayon sina mama pati magulang Jason dahil susunod na lang daw sila. Si mama naman ay siya magbabantay sa kambal. Kasama namin ang mga kaibigan namin at mukhang nandun na sila. Sa isang hotel nila Jason gaganapin ang event dahil si Jason ang namili ng place at ayos lang iyon. Dahil sa hotel talaga kami nagse-celebrate kapag anniversary, but this time sa hotel ng boyfriend ko. Ikaw din, Habi. Come here. Ayusin ko necktie mo. Sabi ko sa kanya at lumapit naman siya sa akin. Nakasuot siya ng suit at may pulang necktie iyon na medyo gulo. Kaya inayos ko ito. Nagulat na lang ako nang hapitin niya ako sa bewang ko at hinalikan sa labi. Kaya napahawak ako sa dibdib niya at nagpaubayan na lang. Happy 6th anniversary, wife. I'm so proud of you. Sabi niya sa akin nang matapos ang halik na iyon, kaya napangiti ako. Salamat, Habi. Ngiti kong sabi sa kanya at mabuti na lang ay di madaling matanggal ang lipstick ko na nilagay ko at hindi din siya nalagyan kahit konti. Welcome, wife. Are you ready? Sabi niya kaya tumango naman ako. I'm ready. Wait, kunin ko lang ang mask natin. Sabi ko sa kanya at kinuha ko sa higaan namin. Nakasuot ako ng sandals na merong 5 inches para naman tumangkad ako kahit papaano. Let's go, Habi. Sure ako, andun na sila. Sabi ko sa kanya na kinangiti niya at inready ang braso niya kaya lumapit na ako doon. Ang mask niya ay pareho kaming itim. Wow! Mommy, Daddy, you look perfect to each other. Sabi ni Stephanie na kinangiti ko naman ng malaki. Siyempre naman, pretty Stephanie, kami tinadhana ng mami mo. Sabi ni Jason at lumapit sa kanila. Nakita ko naman si Ethan na nakatingin sa akin. Is there something wrong with my makeup, Ethan? Tanong ko sa kanya na kinailing naman niya. Nothing, mommy. Sobrang ganda niyo lang po. Ginulo ko naman ang buhok niya dahil sa sinabi niya. Magiging ganyan din ako kaganda pag lumaki ako. Lalo na si mami. Siyang kumukha ko. Sabi niya kaya napatawa kami. Well, totoo naman kasi. Huwag kayong pasaway ha. Habang wala kami ni daddy mo, okay? If you want, panoorin niyo ang live sa event mamaya. Sabi ni Jason sa kanila. Totoo, live kasi ang palabas mamaya. Siyempre, ando doon si Jason eh. Yes, Daddy. Siyempre po, manunod kami. Di ba, Lola? Sabi ni Stephanie kay Mama. Yes, Apo. Sige ma, mauna na po kami. Kayo na po ang bahala sa kambal. Sabi ni Jason at humalik sa pisngi ni Mami at ng kambal. Kaya ganun din ang ginawa ko
at sumakay na kami sa sakyan niya. Siya ang magmamaneho. Habang nasa daan kami ay magkahawak pa ang kamay namin at tahimik lang kaming dalawa. Pero nagkakatinginan at ngingiti sa isa't isa. Hindi naman awkward at never naging awkward kami sa isa't isa. Maya-maya ay nakarating na kami sa venue. And take note, ang daming press na nakabang sa entrance. Nang makita ang kotse namin ay agad na nagsiplasyan ang mga kamera nila. "Ready ka na ba, wife?" Sabi niya na kinatingin ko sa kanya at tumango ako. "Just be confident because I love you." Pagkasabi niya nun ay hinilikan niya muna ang kamay ko at isunod namin dalawa ang mask at nauna siyang bumaba para pagbuksan ako ng pinto. Kitang-kita ko kung paano mas dumami ang flash ng camera dahil sa paglabas niya ng kotse. Umikot siya papunta sa pintuan ako. Hindi naman nagkakagulo ang press kaya ayos na ayos lang. Lalo na at may mga bodyguard si Jason na nakaharang doon. Binuksan niya ang pintuan at nakangiti ako na bumaba ng kotse. Kung saan ako tumingin ay mayroong kamera na nakatutok sa amin. "Don't mind them, wife. Andito lang ako sa tabi mo." Alam ni Jason na hindi ako sanay sa ganito kaya mabuti na lang at pinapaganya ang loob ko. Kumapit na din ako sa braso niya at naglakad na kami papasok sa loob ng venue. Masasabi kong maganda talaga ang kinalabasan ng plano namin sa ball na ito. Siyempre, kailangang paghandaan para sa kanilang lahat. At isa pa, pasasaan pa at isa kong coordinator kung hindi magiging maganda, di ba? Marami ang bumati sa aming dalawa na mga employee doon na sinusukulan naman namin at umakyat na kami sa pinaka-stage. Dahil doon ang upuan namin sa itaas at mayroong isang MC. Siya ang gagabay sa flow ng event na to. "Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming for tonight on this event. This is celebration of 6th anniversary of De La Torre Company." Nagpalakpakan naman ang lahat at may kasama pang hiyawan. Masaya kami palagi kapag ganito may event dahil talagang alive na alive ang mga employee ko. Hindi sila yung masasabi mo na mahihiyain na masosyalin na ewan. Basta kung anong itrato nila sa akin na para magkakaibigan lang kami ay ganoon lang yun. Parang birthday party lang palagi kahit na naka-formal pa kami. Yun kasi ang number 1 rule ko kapag tumatanggap ng employee. Ang maging palakaibigan at huwag mahihiya. Mas gusto ko nakaklose ko lahat ng employee ko para walang sama ng loob na pumapalibot sa kanila. Alam ko naman na may mga ibang kumpanya na pressure para sa kanila ang mga posisyon sa company nila. Pero sa amin ay hindi dahil ayoko ng ganun. At isa pa, pantay ang pagtrato ko sa kanilang lahat. Pagbibigay ng bonus at kung ano-ano pa para walang lamangan. Hanggang sa tinawag na ako para mag-speech sa harapan. "Good luck, wife. Nandito lang ako sa'yo," sabi ni Jason at hinalikan ang kamay ko. Kanina pa niya sinasabi sa akin na andyan lang siya na nakakatulong dahil nawawala ang ilang nararamdaman ko sa mga maraming press. At alam kong live din kami. Pumunta na ako dun sa gitna. "Good evening, everyone. Gusto kong magpasalamat sa pagdalo nyo sa napaka-importante na event na ito. 6 years ago, naitayo ang maliit na business na ito. Isa lang akong babae na nangangarap noon pa man na makapagtayo ng sarili kong business sa pag-ayos ng isang kasal. Being a wedding coordinator ay talagang pangarap ko ito kaya nagpursige ako. Kahit na maraming pagsubok na dumaan ay kinaya ko lahat. Hanggang sa lumago na nga ito at kilala lahat bilang De La Torre Company. I just wanna say thank you sa mga employee ko. Dahil kung wala kayo ay hindi lalago ng ganito ang kumpanya natin, kaya malaki ang parte niyo sa journey na to. Of course, sa family ko, kay mama, sa mga kaibigan ko na noon pa man ay nakasuporta na sa akin. At syempre, sa boyfriend ko.
Gusto kong ipakilala sa inyo formally ang special someone ko. Alam ko naman nakalat ng tungkol sa aming dalawa. Pero ngayon ay papatunayan ko na siya. Jason Zapanta, my boyfriend. Sabi ko at nagpalakpakan naman silang lahat at nakangiting tumayo si Jason at lumapit sa akin. Hinalikan niya muna ako bago siya nagsalita sa harapan. As you can see, that damn wedding was fake. I told you already, right? And to tell you honestly, my girlfriend, which is soon to be my wife, are the one who's coordinate it. Nakita ko ang pagkagulat nila sa sinabi ni Jason. I know, nagulat kayo at mas lalo ko na malaman yon. That time ay maraming nangyari. Hanggang sa na-aksidensya ay sobrang sinisisi ko ang sarili ko. Dahil humantong sa ganito ang lahat, but luckily, naging successful ang operation niya. At hindi naman siya napuruhan dahil nga nakatalon siya sa kotse bago tuloy malaglag sa bangin. And now I'm here in front of you, proving that I'm dead serious when I said I have a girlfriend and that was not fake. Nagulat ako nang pagkatapos niyang sabihin yun, ay humarap siya sa akin at kinabig niya ang leeg ko at hinalikan ako. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. Pero nang makita ko siyang nakapikit, ay pinikot niya na rin ang mga mata ko at sumabay sa agos ng halik niya. Napuno ng hiyawan ang paligid at kantsawan. Hanggang sa nawalan din kami ng hininga, kaya humiwalay na kami. Habi, loko ka. Nanonood kaya ang kambal? Sabi ko na ikinatawa niya at nagkibit balikat lang. Wow! That was a hot speech from our couple. Sabi ng MC, kaya natawa na lang kami pareho ni Jason at bumalik na sa upuan. And for now, ang pinakaintay nating lahat ang pagsisimula ng event. Pero bago yun, ay kumain muna tayo. Enjoy the food everyone! Pagpapatuloy pa ng MC at lumabas ang mga waiter na nagsiserve ng mga pagkain. Salamat wife. Napatingin ako kay Jason nang pinisil niya ang kamay ko dahil sa sinabi niya. Para saan? Para sa pagpakilala mo sa akin, sa kanilang lahat, bilang boyfriend mo. Sobrang saya ko wife. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Noon kasing time na pinagpaplanuhan namin ang tungkol sa mga press, ay sinabi ko sa kanya na ipapakilala ko siya sa lahat. Gulat na gulat pa nga siya at di makapaniwala ang sinabi ko yun. Siyempre mahal, habi kita kaya natural lang yun. Kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo, ay gagawin ko talaga para sa iyo habi. Lumipas ang buong event na talagang napakasaya. Napuno ng kaligayahan ang lahat dahil sa mga palaro na naganap. At syempre ang party, sayawan at kung ano-ano pa. Hindi namin pinalampas ni Habi yun at sumayaw din kami. Kami pa nga ang kauna-unang sumayaw ng sweet dance hanggang sa sumunod sa amin ng iba. Talagang napakasaya ko at hindi ko makakalimutan ang lahat ng ito. Makalipas ang 3 araw ay bumalik na sa dati ang lahat. Wala na ding mga press na habol ang habol sa amin. Hindi tulad noon kasi nga malinaw na sa kanilang lahat. Kahatid lang namin sa kambal hanggang sa may tumawag kay Jason nung papalis na sana kami papunta sa office ko. Hindi din kasi siya papasok ngayon kasi sabi niya ay sasamahan niya ako sa office ko. Wait lang wife, sabi niya, kaya tumango ako at sinagot niya iyon. What? Anong ginagawa niyang babae yan dyan? Napakunot ang noo ko nang tumaas ang boses niya. Hindi ko na ulit nakita pa na ganyan ang reaksyon niya mula nang nalaman niya yung gunshot wedding nila ni Clara. Sige, pupunta ako dyan, sabi niya at ibinaba na ang tawag. Anong meron Habi? Tanong ko sa kanya. Si Clara, nasa kumpanya daw, nagwawala. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Ihahatid na muna kita, tapos dadaan lang ako sa kumpanya.
at babalik ako agad sa'yo. Sabi niya pero umiling ako. No Habi, sasama ako. Kakausapin natin siya. Napangiti naman siya sa akin dahil sa sinabi ko. Are you sure, wife? Yes. Total, sandali lang naman tayo. Tara na. Kaya nagsimula na siya mag-drive sa kumpanya nila. Ito ang unang pagkakataon na makakapunta ko doon. Maya-maya lang ay nakita ko ang napakataas na building na to. At bumaba kami sa pinakaharapan niyon. Sir, andun po siya. Sabi agad sa amin ng isang bodyguard. At tumangulang si Jason at nakahawak siya sa bewang ko habang naglalakad at nakita ko ang tingin sa aming dalawa na mga nagtatrabaho doon. Bakas ang pagkamangha sa mata nila dahil ngayon lang ako nakita na pumunta doon. Naririnig ko din ang mga sinasabi nila. Wala namang mga bad doon na talagang nakakatuwa. I said, bring him to me. Malayo pa lang ay naririnig ko na ang malakas sigaw ni Clara na nag-e-echo hanggang sa makalapit na kami. What the hell are you doing here, Clara? Napatigil naman siya at kaagad lumingon sa amin. Nakangiti ito pero nung makita ako ay nagulat ako nang sinugod niya ako kaya nagkagulo na. Hinila ni Clara ang aking buhok. Walang yakang babae ka? Mga agaw ka! Yan ang dapat sa'yo! Clara! Fuck! Let go! Bitawan mo nga siya! Mabuti na lang at nagawang alisin ni Jason si Clara dahil sa sakit ng pagkasabunot niya sa akin. Nakita ko siya na nakaupo sa sahig kaya nag-alala naman ako sa kanya na baka napano siya. Hey! Hey wife, are you okay? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang sabi sa akin pero umiling lang ako. I'm okay, Habi. Pero si Clara, baka napano siya. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin nang di makapaniwala. Seriously, wife? Ang bait mo talaga. Dapat lang sa kanya yun. Ni minsan, wag na wag mo siyang kakaawaan. Sabi niya, kaya napatango na lang ako at humarap kami sa kanya at bago yun, ay inayos niya muna ang buhok ko. Tumayo naman si Clara at inarangan siya ng mga bodyguard ni Jason dahil susugudin na naman ako. At inilagay din ako ni Jason sa likodan niya at pinoprotektahan. Napakawalang hiya mo. Pinagkatiwalaan kita. Ikaw palang sisira sa kasal namin. Sigurado ako na tuwang-tuwa ka habang nakikita mo akong ganito ngayon. Dahil simula pa lang ay plinano mo na to. Sabi ni Clara sa akin. Clara, wala akong ni isang plinano sa lahat ng to. Sigaw kong pabalik sa kanya na ikinatawa niya. Eh what the... Gago ka pala eh. Eh di sana, wala ka ngayon sa buhay namin. Sigaw niya na kinagalit ni Jason. Ang kapal na mukha mo para murahin mo siya? Simula pa lang Clara, alam ng lahat dito na isa kang malaki makapal ang mukha. Kala mo kung sino makaasta ng girlfriend ko? Pero sabihin ko sa'yo, kahit minsan, di ako pumatol sa'yo. Sinabi ko siyang may iba kong mahal, di ba? 4 years ago. At ngayon, nakita ko na siya. Kaya gagawin ko lahat ng gusto ko dahil mahal ko si Keisha. Nakita ko na nagulat naman siya dahil sa sinabi ni Jason. Nakita? Ibig sabihin, siya yun? Hindi makapaniwala na sabi niya kay Jason. Oo Clara, siya nga. Alam mo, nagpapasalamat pa nga ako sa iyo dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkita makalipas ang 4 na taon. Pero dahil sa ginawa mo sa kanya ngayon, nitong nakaraan ay wag na lang. Tigilan mo na kami Clara dahil hindi kita mahal at mas lalong hindi kita mamahalin. Si Keisha lang. Keisha, hindi Clara. Pagkasabi ni Jason nun, ay kaagad niyo akong hinila paalis sa lugar na iyon. At naiwan dun si Clara na tulala. Pati ang mga employee tuloy ay tahimik at mukhang natakot ata dahil sa naging sagutan namin. Hindi ko na masisisi si Habi
kasi totoo lahat ang sinabi niya kay Clara. Sana matauhan na si Clara. Kinabukasan ay nag-aayos na si Keisha para sa isang meeting niya sa labas. Dahil sa restaurant, gusto makipag-meet ng isa niyang client. Matapos ang nangyari doon sa kumpanya nila Jason ay bumalik na sa dati ang lahat. Di na nagpakita pa si Clara na mas okay para sa kanila. Dahil baka kung ano namang gulo ang dalhin niya. Miss Clarice, lalabas na ako. Ikaw na munang bahala dito. Sabi niya na ikinatungo ni Clarice. Magtataksi na lang siya dahil wala naman siyang kotse. Hindi naman alam ni Jason ang lakad niya dahil busy daw ito sa kumpanya nila. Dahil nga sa mga nangyaring gulo, so may inaayos pa ito kaya ayaw niya itong istorbohin. Pagbaba niya ay may naghihintay na taxi sa kaniya dahil pinaayos na ito ni Clarice. Para ready to go na lang siya. Pagpasok niya ay kaagad umandar ang sasakyan at siya naman ay may inaayos sa bag niya. Dahil baka nakalimutan niya ang dapat dalhin na mga ipepresent sa clients niya. Nang masiguro niya na ayos na iyon ay tumingin siya sa driver dahil nasa likodan siya nito. Manong, sa... Naputol iyon na magulat siya dahil sa nakita niya. Parang nakain niya ang dila niya dahil sa nakita niya na nagdadrive ng sasakyan. Nagsimulang tumubig ang mga mata niya. No! Nasabi niya sa sarili niya habang nakatingin sa lalaking nakaitim. Nakasunglasses na itim at nakangisi sa kanya dahil kitang-kita niya sa rearview mirror. Hello, Keisha de la Torre. Finally, makukuha ka na namin. Doon na natuuan si Keisha at kaagad na bitawan ang bag at pilit na binuksan ang pinto pero ayaw bumukas. Hindi ka na makakalabas. Sleep tight. Napatingin siya dito at nakita niya may takip na ang bunganga at ilong nito at may inispray sa aircon na kinapigil niya ng hininga dahil alam niya na pampatulog iyon. Umiiyak na si Keisha dahil sa sobrang takot. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita niya ang nagtangka sa buhay niya at ngayon nga ay kaharapan niya kaya talagang iiyak siya. Huwag mo nang pagilang huminga dahil mahihirapan ka lang. Sabi pa nito at dahil nga umiyak si Keisha ay wala siyang nagawa kundi ang maghabol ng hininga. Na siyang pagkahigop niya sa pampatulog na iyon ay ilang saglit lang ay nakaramdam siya ng pagkahilo at unti-unti ay napahiga sa upuan. Ang huling nakita niya ay ang lalaking diretso lang ang tingin sa daan na hindi niya alam kung saan papunta. Sa isang lugar kung saan madilim, tahimik at wala ibang taong nakakapunta ay doon din nila si Keisha. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari dahil na rin sa pampatulog na spray na kanyang nalanghap. Unti-unting idiniyat ni Keisha ang kanyang mga mata pero wala siyang makita. Teka, bakit ang dilim? Anong nangyari? Nasabi niya at muling pumikit upang alalahanin kung ano nga bang nangyari sa kanya. Hanggang sa isa-isa nang bumalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Kaya naalarma naman siya doon at ginalaw ang kanyang katawan. Doon niya lang nalaman na nakatali ang kanyang paa at kamay pero wala naman takip ang kanyang mga mata at sadyang madilim lang. Ano to? Nasaan ako? Tulong! Tulong! Naiiyak na sabi ng dalaga dahil sa takot na alala niya sa pagtukot sa kanya ng nakaitim na mga lalaki. Pilit niyang inililibot ang kanyang paningin at tinitingnan kung anong meron sa paligid niya. Pero wala talaga siyang makita. Natatakot siya para sa sarili niya sa maaaring kahinatnan niya. Alam niyang nanganganib ang kanyang buhay. Tulong! Tulungan niyo ako! Jason! Sigaw niyang muli at pilit tinatanggal ang nakatali sa kamay at paa. Pero wala pa rin naging resulta. Ginagawa niya ang lahat at naglilikot siya sa upuan pero wala pa rin nangyayari. Hanggang sa mapapikit siya
dahil sa biglang pagbukas ng ilaw na tanging nakatapat lamang sa itaas niya. Dahil nasilaw ang dalaga ay ilang segundo siya nakapikit, pero nung makarinig siya ng tawa ay doon na siya tuluyang nanginig ang kanyang kalamnan. Isang malakas na pagtawa ang kanyang narinig. Nag-e-echo iyon sa loob ng kwartong iyon, at pagdilat niya ay mas lalo siyang natakot dahil sa kanya lang ang may liwanag at di niya nakikita ang nakapalibot sa kanya. Malay ba niya nakapalibot sa kanya ang mga taong tumatawa na yun? Or worst ay madami sila. Nagsisimula ng mga yak si Keisha pero pinipilit niyang pigilan at nagpapakatatag siya. "Sino ka?" Sigaw niya pero wala pa rin tigil ang pagtawa na iyon. Dinig na dinig niya ito. Nakakatakot ang boses nito at dahil talagang malalim. "Sino ka? Magpakita ka! Hindi ako natatakot sa'yo!" Sigaw niyang muli na mas lalong kinatawa ng taong iyon. "Keisha, huwag ka na magtapang-tapangan pa. Alam kong natatakot ka na." Sabi ng boses na iyon na ikinatingin niya muli sa paligid pero wala talaga siya makita, tanging ang dilim lang. Totoo ang sinabi ng lalaki pero hindi siya nagpadali dito. "Hindi ako natatakot sa'yo!" Sigaw niyang muli na ikinatahimik ng taong iyon. May isang bagay na napansin si Keisha na magsalita ang taong iyon. Sigurado siya na speaker lamang iyon, kaya alam niya na wala ito sa paligid niya. At kahit anong pilit niyang pakiramdaman ay wala siyang nararamdaman na ibang presensya bukod sa kanya. Lalo na at sobrang tahimik talaga bago bumukas ang ilaw na iyon. "Matapang o nagtatapang-tapangan?" Tanong muli ng lalaki na ikinairap ni Keisha. Gusto niyang isigaw na natatakot siya, pero naisip niya iyon, dapat wag na wag mong ipapakita sa kalaban mo dahil the more na magpakita ka ng takot, the more na matutuwa sila sa'yo at pahihirapan ka. "Bahala ka kung anong isipin mo. Huwag kang duwag. Lumabas ka." Doon na nainis ang taong iyon dahil nahihimigan niya ang pangasar sa boses ng dalaga. Nakikita niyang parang baliwala lang dito ang ginagawa niya. "Huwag mo akong galitin, babae ka!" Sigaw niya na ikinangisi ni Keisha. "Bakit? Galit ka na ba? Wala pang akong ginagawa eh." Pangasar na sabi niya, pero sa totoo lang ay nagdadasal siya na walang ibang masamang gawin sa kanya dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin nito. Malakas lang siya sa salita pero hindi sa gawa. "Huwag mo akong subukan." Sigaw nitong muli na ikinatawa ni Keisha at tumingin ng blanko sa harapan niya. "Paano kung sabihin ko sa'yo na sinusubukan kita?" Malamig niyang sabi na hindi niya akalain na magagawa niya maging ganun sa tanang buhay niya. Nang dahil nga sa sinabi niya ay tuloy na nagalit ang lalaki at may pinindot sa kinilalagyan nito. Binuhay ang ilaw sa buong kwarto na kinilalagyan ni Keisha. "Kya!" Doon na tuluyang napatili si Keisha dahil sa gulat at takot sa kanyang nakita. Ramdam na ramdam niya ang lalong panginginig ng kalamnan niya at ang pagkatakot dahil doon sa nangyari. Napapikit na lamang siya at dinadalangin niya na wala siya sa lugar na iyon. Jason's point of view. Andito ako ngayon sa secret place namin kung saan kami nagpupunta kapag mayroon kaming pinag-uusapan tungkol sa Mafia World. Nang araw na nalaman ko ng Eagle Organization ang may gawa ng mutik ng pagkalaglag ni Keisha sa bangin ay talagang galit na galit ako. Gustong gusto ko nang pasabugin ang lungga nila pero pinigilan ako ni Drew. Ang sabi nila kapag ginawa ko yun ay parang nagsimula ako ng gera sa pagitan ng dalawang organisasyon. Kaya niniwala ako at pilit na nagtimpi at sinabihan sila na palaging bantayin ang mga taong ito dahil baka kung ano namang kagaguhan ang gawin nila sa asawa ko. At ilang araw na nga ang lumipas ay wala namang ibang nangyayari. "Boss, sa tingin ko, akala talaga nila namatay na si Keisha," sabi ni Lucas
na ikinatingin ko sa kanya pero nagsalitang muli si Drew. That's impossible. Kalat na kalat sa buong mundo ang pagpapakilala ni Keisha kay boss nung nakaraan. Tama si Drew. Malaking kalukuhan na hindi nila alam yun. Pero bakit wala man lang silang ginagawa? I mean, ayoko na mapahamak ang kaibigan ko, pero bakit ganun? Sabi ni Eliza sa amin. Kasama namin siya sa mission na kahit ano, pero hindi man siya sumasabak sa gulo at dito lang siya palagi at naiiwan simula na maging sila ni Drew. Ayos lang naman sa amin iyon dahil ayaw naming mapahamak siya. Magkakaibigan kaming 4 noon habang si Eliza naman ay kasali lang talaga sa organization at doon sila nagkakilala ni Drew. Si Eliza din kasi ang isa sa pinakamagaling kong tauhan at talaga mapagkakatiwalaan. At may isang rason pa pero hindi ko na babanggitin. Dahil iyon ang pinaka nagbuklod sa aming lahat. Ayoko mang sabihin to, pero alam ko may pinaplano sila. Hindi lang natin alam kung ano. Sabi ni Noah na seryoso nakatingin sa amin. Matagal ko nang pinag-iisipan ang bagay na yan. Alam ko may balak sila, pero hindi ko mawari kung ano yun. Alamin niyo ang lahat. Bantayan niyo sila. At wag na wag niyong hahayaan na lumapit sa pamilya ko. Lalo kay Keisha at sa mga anak namin. Baka hindi ako makatiis at pasabugin ang lugar nila. Seryoso kong sabi na kinabuntong hininga naman nila. Kilala nila ako. Wala akong inuurungan kung hindi lang ako natakot na madami sila Keisha. Kapag pinasabog ko noon pa ang lungga nila ay ginawa ko na. Ayoko na madami ang pamilya ko, kaya hanggat wala silang ginagalaw sa amin ay hindi ako kikilos. Kung tutuusin ay hindi ako ganitong pinuno noon. Kung tinggalaw nila sa organisasyon namin ay talagang susugudin namin sila agad-agad. At wala nang magagawa pa ang kalaban na yun dahil sa pagsugod namin. Pero nagbago ako simula nang dumating si Keisha, kaya nakapagpipigil pa ako. Gagawin namin lahat, boss. Sabi nila na ikinatango ko naman. Okay, dismiss. Sabi ko at tumayo na ako. Aalis ako papunta sa office ni Keisha. Ang alam niya ay busy ako, pero tinapos ko na agad ang gawain ko para makasama ko siya. Sakto na tanghali na, sa labas kami kakain dalawa. Jason? Napatigil ako nang tawagin ako ni Eliza, kaya lumingin ako sa kanya nang nagtataka. Make sure Keisha is safe. May kakaiba akong nararamdaman. Sabi niya, nalalo kong ikinataka at napatingin ako sa mga kasama namin na ganoon din katulad ko ang mga ekspresyon nila. Eliza, huwag kang ganyan. Tinatakot mo naman kami eh. Fortune teller ka ba? Sabi ni Lucas at tumawa na sila kasama pa ang asawa niya. Mga ugok, seryoso ako. Sabi pa niya, kaya tumangulo lang ako sa kaniya at dumiretso na palis doon. Gusto ko na siyang makita dahil miss ko na siya. Kaagad akong pumasok sa sasakyan ko at pinandar iyon ng mabilis papunta sa company niya. Pagpasok ko sa loob ay binabati pa ako ng mga employee niya na ikinatango ko na lang sa kanila. Pagdating ko sa pinakataas ay wala dun sa kinalalagyan ni Clarice at mukhang nag-lunch na. Kaya hinayaan ko na lang at pumasok na ako sa loob. Clarice? Nasaan si Keisha? Tanong ko sa kanya na ikinagulat naman niya dahil naabutan ko siya sa loob. Grabe, ginulat mo ako. Sabi niya habang nakasupo pa sa dibdib niya, pero hinayaan ko na lang siya. Si Miss Keisha po ba? Wala po siya dito. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. What do you mean by that? Ano po kasi? May isa kaming client na gusto sa restaurant daw sila mag-meeting. Kaya ayun, umalis si Miss Keisha. Mas lalong napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Umalis? And hindi man lang niya sinabi sa akin? Nakita ko naman na nagulat siya sa pagsigaw ko. Sir kasi, sabi niya, alam niyang busy ka, kaya di niya sinabi pa. Kahit pa, wala siya sa sasakyan, di ba?
Sigaw ko ulit sa kanya na kinahinga niya ng malalim. Sir, don't worry. Pinatawag ko naman siya ng taxi na masasakyan niya. Tumahimik na lang ako sa sinabi niya. Pero maya-maya pa ay nagtanong ulit. Saang lugar at pupunta ako? Sabi ko na ikinatungo naman niya. Agad na akong umalis pagkasabi niya sa akin ng lugar. Bakit hindi man lang sinabi sa akin? Lagot sa akin mamaya. Mabilis lang ako nakarating sa lugar na iyon dahil talaga bilisan ko. Ayoko pa na maipit sa traffic dahil ang hassle nun. Madaming tao na makarating na ako sa restaurant at kagad inilibot ang paningin doon, pero bakit wala siya? Hahakbang na sana ako nang tumunog ang phone ko. Kagad kong kinuha iyon at sinagot ko. Nakita ko din na si Clarice iyon. Baka nakabalik na si Keisha doon at nagkasalisilang kami. Sir? Si Miss Keisha daw po, hindi umatid ng meeting. Sa sinabi niya, ay nagsimulang tumambol ang puso ko. Anong sinasabi mo? Utal kong sabi sa kanya. Katatawag lang po sa akin ng client namin. Ang sabi daw, wala daw pong dumating na Miss Keisha doon. Doon ako natigilan dahil sa sinabi niya at naalala ang sinabi na Lay sa kanina. Make sure Keisha is safe. May kakaiba kong nararamdaman. Kagad kong ibinaba ang tawag at naglakad ng mabilis pabalik sa sasakyan ko. Muli akong tumingin sa cellphone ko at hinanap ang numero ni Lucas. Nanginginig ang kamay ko kaya huminto muna ako at ikinalma ko ang sarili ko. Natatakot ako. Natatakot ako para kay Keisha. Dahil alam ko may masamang nangyari. Hindi yun ang iindiyan ng mga clients niya dahil mahal niya ang trabaho niya. Keisha, nasan ka? Bulong niya sa kanyang sarili.